Para kung maging choppy man, no, maulit nyo at mapanood nyo ulit. Mabalik-balikan nyo yung mga topic. Dito ko sa akin, kapag na-record ko to sa akin, hindi ito choppy. I-send ko lang sa inyo yung video. No? Okay ba yun? Thumbs up tayo kung mas okay yun sa inyo. Okay. Ulit tayo, bar graph uses the height and the length of the bar to represent how often a particular category was observed. No? Tinitignan natin dito kung gaano kadalas yung frequency ng isang particular category. For example, dito sa fruit preference, no? Kung apple lang ang titignan natin, makikita natin agad kung ilan yung frequency niya. Kung bananas lang, makikita agad natin, no? Yun ang tinatawag natin bar graph to represent how often a particular category was observed. Okay, malinaw po sa atin. Thumbs up po tayo kung nag-gets natin si bar graph. Yan, check ko nga. Okay, very good. Next, pie chart. A circular graph that shows how the categories was distributed. No? Pag sinabi natin pie chart, syempre, para siyang pie, diba? Nagpapakita siya ng how the categories was distributed. No? For example, dito, sa fruit preference natin, yung apple, makita po natin dito sa pie chart natin, merong 20%. Then yung bananas, merong 10%. Yung grapes, merong 15%. Yung mangoes and oranges, merong 20%. Then yung strawberries, merong 15%. No? Nakita natin yung mga categories kung paano siya dinistribute doon sa pie chart. No? Yan. Pwede nyo rin siyang lagyan ng kulay para mas lalo nating makita or ma-distinguish kung ano-ano dyan yung mga category na nasa data natin. No? Okay. Thumbs up po tayo kung nag-gets natin si pie chart. Kung hindi, ulitin ko po. Okay. Kanabal, nak. Valdez. Ano nak? Yes, nak, kanabal. Yung taas ng kamay. Okay, wala naman siguro. Next, line graph, no? Uses dots and lines to discern a pattern or trend that could continue into the future. Okay, very good. Line graph ginagamit natin kapag ang mga data natin is date or time. Time or date, no? For example, day 1, mataas yung sales. Day 2, bumaba. Pwede natin gamitan ng line graph. Day 3, tumaas. Day 4, bumaba. Pwede natin gamitan ng line graph. Yan. That could continue into the future. Pwede na. Nagagamit natin ang line graph kapag ang given natin is time and date. Okay. Yan. Yung horizontal line, ito yung mga category natin. Day 1, day 2, day 3, day 4, and etc. Kapag naman vertical, ito yung yung inaobserbahan natin. For example, dito sa example natin, 5-day temperature record. Bali yung vertical lines niya, yung vertical side niya, yung temperature. Then yung horizontal line, ito yung time. No, day 1, day 2, day 3, day 4, and day 5. Ginagamit natin ang line graph sa day and time. Thumbs up po tayo kung nag-gets natin si line graph. Okay. Okay, the main problem of this statement is next, histogram. Histogram, kung makikita nyo, para siyang bar graph. Thumbs up na po tayo kung ang tingin nyo sa kanya is parang bar graph. And observations on the road conditions. Yeah. Then you can come up with the possible statement. Like for example, ang bar graph, kanina kung i-recall natin yung bar graph, single or particular category lang yung inoobserbahan natin. No? Single or particular category lang yung inoobserbahan natin. Dito sa histogram po, naka-group na siya. Kung makikita niyo sa example natin sa baba, 1 to 10, 11 to 20, yes or no? 21 to 30, and etc.
Hindi na siya particular category, hindi na siya single category. Naka-group na po yung mga category natin. No? Bali, si bar graph, particular category. Kapag histogram naman, naka-group na yung mga category natin. Okay. Thumbs up po tayo kung nagets natin si histogram. Okay. Next. Ayan. Paano gumawa ng histogram? We must construct a frequency distribution table for group data. No? Choose the number of classes, usually between 5 to 20 to be used. The more data you have, the more classes you should use. That you can support with facts So, and reasons. Always support. Number 2, calculate the class width. No? Class width using the formula. Range. Ano ba yung range? Lagi natin napapag-aralan to. Grade 10 pa lang, grade 7 pa lang, napapag-aralan natin yung range. Ito yung difference ng highest score tsaka lowest score. Bali, highest score minus lowest score. It's also possible to do your own evaluation. Ayan. So that then, over desired number of classes, kayo po ang mamimili, 5 to 20. Pero minsan, si teacher na yung magbibigay ng desired number of classes. Record numbers of score or frequency that fall under each class interval. Construct a statistical table containing the classes, class interval, frequencies, and relative frequencies. Construct a histogram like a bar graph, pero naka-group na siya. Place the class intervals on the horizontal axis while the frequencies on the vertical axis. Avoid using vague words such as good or successful and right. Note that there should be no space in between the bars. No, kasi sa bar graph merong mga spaces. No, kapag histogram daw walang spaces unless there is no value or walang frequency doon sa category na yun. Or the leader of your statement, of course. Ayan. Bali ito, malalaman nyo, mas malalaman natin itong histogram kapag ang topic na natin is measures of central tendency. No? Ayan. Ito ring OGIVE, a cumulative frequency graph. No? Para siyang line graph pero ang pinaka-focus niya is yung cumulative frequency graph na makikita natin or maiintindihan natin kapag ang lesson na natin ay measures of central tendency. Bali, si histogram tsaka si OGIVE, malalaman natin siya kapag ang topic na natin is measures of central tendency. No? Ayan. Bali, ayun lang po, no, yung mga graph natin sa lesson 3, no? Try natin to. Mr. De La Cruz wanted to present his monthly sales in an easier way for his boss. The frequency distribution table is presented below. Yan. If his boss wanted him to present it using bar graph po what would his graph look like? Yan. Paano niya maipe-present ng maayos using bar graph yung mga data na nasa kanya? No? Instead of plastic straws, helpful in saving the environment. Now, if you write a statement based to draw a bar graph, plot the frequency against the categories as shown in the graph. Kapag sinabing frequencies, ito yon. Yung mga nasa vertical side. No? Kapag nasa horizontal side naman, ito yung mga categories. Dito, sa ginawa niya para using metal straws instead of plastic straws is an effective way to reduce the amount. Si Mr. De La Cruz, ang nagawa niyang graph is ito. Kung makikita niyo sa screen ninyo. No? Ano po ang pinakamataas na sales? Anyone? Orange po. Ayan, orange. Ano ang pangalawa sa orange? Apple. Apple, sir. Yan. Then pantay ang banana and mango. Bali, dito sa bar graph na i-present niya ng maayos sa kanyang boss yung mga data na nasa kanya.
using bar graph. Okay, very good. Okay. Thumbs up po tayo kung Okay, how about malinaw sa atin yung example number 1. Ganun lang yun ka-simple. No? Yan, bali, gagamit lang ng bar graph para ma-present ng maayos sa kanyang boss yung mga sales ng mga fruit. No? Next, example number 2, Jeremy's boss wanted to know and see more easily if the sales for their mangoes increase or decrease. Given the data show whether the sales increase or increase across months. Kapag across months, kapag day and time ang pinag-uusapan, ano pong graph ang gagamitin natin? Okay, very good. Line graph. Ayan. Line graph, sir. Okay, line graph, no? Ayan. Bali, dito pa lang, kahit di tayo gumamit ng line graph, makikita na natin across months. No? Kung bumaba ba or tumaas yung sales nila sa mangoes. January to February, umangat, hindi. Umangat o hindi? Umangat. Ayan, tumaas ang sales nila. February to March. Then, during your research, Tumaas din po. Yan, March and April. that shows your initial working Update. thesis. Yan. Din po. Then, kailan siya, anong month bumaba yung mga sales? The evidence Sa May po. So this will April to May, tsaka yung June and July. July. Yan, bali kapag pinlat natin siya sa ating line graph, ito po yung magiging itsura niya. No? Ayan. Mango sales for 7 months. January, February, March, April, May, June, July. Then, sa vertical side, ito yung frequencies. Then, sa horizontal side, ito yung categories. Ang categories natin is months. Yan. Bali, kung makikita nyo, sa month ng May and June, doon lang bumaba yung sales ng mango. Okay, thumbs up po tayo kung gets natin yung example number 2. Okay. Key points natin, bar graph. Kapag bar graph, tinitignan natin yung frequency ng particular category. Kapag pie chart, tinitignan natin kung paano na-distribute yung mga categories, no, sa bawat pie. Line graph, pinag-uusapan natin date and time. Histogram, para siyang bar graph pero nakagroup na yung mga categories natin or yung mga data natin. O guys, a particular frequency graph, malalaman niyo siya kapag ang topic na natin is measures of central tendency or mean, median, and mode, and etc. No? Okay, yun lang po. Bali, binigay ko naman na sa inyo lahat. On cam po muna tayo saglit.